Good day mga kaprotik. Another update sa ating Protic Manager. Today, ang ating Protic Manager is AI integrated na. So, ah, nag-add ako ng feature na tinatawag na AI Chat Assistant. So, before we start, ano nga ba yung AI Chat Assistant? Ano nga ba yung sinasolve na itong problem na itong feature na to? So, basically, yung usually mga internet service provider sa atin is nag-handle ng support via Facebook page. Hindi naman lahat, pero kadalasan like ako din sa Facebook page yung nag-handle and sometimes may mga task doon na basic task na ginagawa tayo like network troubleshooting, like how to reset password, ano pa ba, how to reboot password, and kung ano yung SOP nyo sa um, pag-handle ng inyong mga subscribers. So, you can train din yung AI kung paano siya sasagot. So, before we start, mag-start muna tayo sa Facebook page kung paano natin i-set up yung Facebook page. So, to give you more context, itong si AI Chat Assistant ay gumagamit siya ng Facebook API. So, may kailangan tayong i-configure sa Facebook Meta apps natin para ma-connect natin sa Project Manager. So, in this video, ipapakita ko kung paano natin gagawin yun. So, let's start with dito sa right panel. So, meron ditong Facebook page. So, makikita natin is yung Facebook page ko is connected na. And yung page ID niya. Then, merong page access token. So, saan nga ba natin makukuha ng page access token? Doon sa Meta Apps. Mamaya ipapakita ko kung paano. So, meron din tayo ditong Facebook webhook setup. So, ito rin ipapakita ko sa inyo kung paano ito si-set up doon sa Meta Apps. And then, explain ko lang din muna itong mga other fields natin before tayo punta sa Facebook. And itong knowledge base, pwede tayong mag-upload dyan ng like, for example, router, modem, password reset.md. So, pwede tayong mag-upload ng mga files or text, PDF dyan na kung regarding sa SOP natin kung paano ba nagre-reset ng password, mga ganun. And, gumagamit tayo ng vector database dito para ma-retrieve natin yung mga related context na itatanong ng customer doon sa Facebook page. So, si AI mas tatalino sa pagsagot dahil meron na siyang background kung ano ba yung mga SOP natin sa pag-support ng ating clients. Okay, so hope na explain ko ng mabuti and dito naman sa left pane meron tayong enable the assistant about checkbox button. So, if naka-uncheck to, hindi gagana. Pag naka-check, gagana siya. So, instruction. So, ito naman yung ilalagay mo na i-inject natin sa AI prompt na kung paano siya sasagot, kung anong instruction natin sa kanya, kung ano ba yung, parang bibigyan natin siya ng context doon sa paano siya magbe-behave sa pagsagot doon sa customer natin, sa mga clients natin. So, next, pwede tayong mag-add ng pangalan niya, pangalan ng AI natin, sabi natin, chat support natin. Sa akin, nilagay ko Max, kung tone niya friendly, professional, formal, depende sa inyo. And if si AI hindi niya masagot yung tanong ng customer, then meron tayong fallback message na ito yung instead na sasagutin niya ng hindi na related sa ano, nagsasabi siya ng sorry, I don't want. Ito customizable din to. So, depende sa inyo kung ano yung ilalagay dyan. Okay? Maximum reply length, kung ilan yung maximum na characters na i-reply ni AI. So, may limit lang. So, para hindi masyadong mahaba yung reply niya. Pwede mong babaan, pwede mong taasan. So, depende sa inyo. So, conversation memory. So, si AI, di ba sa chat natin may mga history ng message. So, nakikita din si AI is, isa-set natin dito kung hanggang ilang conversation yung titignan ni AI para mas maging accurate yung sagot niya doon sa customer natin. Okay? So, human takeover pause. Ito yung minutes. Isa-set natin yung minutes na, for example, si AI is nag-chat dun sa customer natin. And then, bigla ka nag-take over. So, for example, online ka, nag-take over ka, nag-reply ka dun sa customer and gusto mo lang ikaw yung mapag-usap sa customer. Then, once na mag-chat ka dun, mag-detect yun ni AI and mag-propose siya for 5 minutes. So, para hindi mag-overlap yung conversation mo doon sa customer na kausap mo. So, yun. Then, languages, pwede ka rin mag-set ng instructions sa language. For example, gusto mo Tagalog, then pwede mo siyang i-train or bigyan ng instruction kung paano siya sumagot sa customer. Ayan. Then, ito naman yung API, kung anong AI model yung gagawin, pwede kayong mamili dyan. So, ito, nabibili ko sa mga AI provider natin like Anthropic and OpenAI or Google. Depende sa inyo. And, yun, yung API key is makukuha nyo lang din naman doon yun sa AI provider. Okay. So, balik tayo dito sa pag-set up ng Facebook. So, saan nga ba natin makukuha itong page access token? So,
Sa page access token, pupunta tayo sa, meron akong ginawang meta apps na sa meta doon sa sample Facebook page ko. Sample, pupunta tayo dito, then customize, use cases, and then ito, i-add nyo itong use case na engage with customer on Messenger from Meta. Customize, then Messenger API. Okay. So, dito sa generate access token, click nyo lang yan. Ayan. Pag nag-add kayo ng page, makikita nyo naman yan na kung ano yung mga, sa account nyo, makikita nyo yung mga Facebook pages nyo na pwede nyo i-add dyan. So, for me, ito yung sample Facebook page ko na nakaset doon. Then, generate access token. So, once na na-generate lang yan, copy nyo lang yung generated token, then i-paste nyo lang siya dito. Then, once na ma-paste nyo, update connection, then magko-connected na yun. Okay, tapos tayo doon, and next dito sa Facebook webhook. Sa Facebook webhook naman, ito naman sa configure webhooks. Click nyo lang itong expand button. Then, dito sa callback URL, ito lang ilalagay nyo. Any8.margin.com webhook messenger. So, ito yun. Pwede nyo click ng copy. Then, i-paste nyo doon. Then, sa dalawa yan, merong verify token. So, itong verify token, makukuha mo naman ito sa Project Manager. So, click mo lang yung regenerate, then copy. Once na makopy mo siya, i-paste mo siya dito sa verify token. Then, verify and save. Ayun. Pag na magsa-successful yan, dapat magkukulay green siya. Once na magkulay green na siya, kailangan nating i-subscribe yung messages. Ito, ayan. Dapat nakasubscribe tong messages. Ayan, dapat naka-on yan para gumana yung Facebook API. Ayan, yan lang naman yun. And, ayun. Once na check mo na yun. I-try mo na mag-message ka sa Facebook mo gamit yung admin account mo. Try natin. For example, ako gamit ko yung isang Facebook page ko. Ayun, mag-chat ako dito. Sabi ko, hi. Tignan natin kung magre-reply siya. Actually, ayun. Hi, I'm here whenever you need help. I'm just let you know. So, for example, nag-upload ako ng MD file na kung paano nagta-troubleshoot. Sample file lang yun na kung paano nagta-troubleshoot ng router. So, for example, magtatanong ako, how to reset my password. Ang gagawin ni AI, itatanong niya kung ano yung model ng router. Kasi maraming router, pwedeng paiba-iba tayo ng router, ganyan, unless i-specify niya doon sa AI prompt. So, sabi, I have to help you which device you have. So, for example, sabihin ko is, yan. Tingnan natin kung ano yung magiging reply niya. Ayun. Great news na. If you still remember password, yan. Login with ayan. So, di ba, medyo, kumbaga malaking tulong siya na may nagre-reply na instantly sa ating Facebook page. So, ayun. I hope nakatulong itong video, and if you have question, you can message me sa aking Facebook page, Facebook account, Rafael Martin Mariano. And kung gusto nyo i-try yung Project Manager, PM nyo lang ako, bibigyan ko ng free trial na 30 days, may kasama na yung VPN account doon. And ayun, para matry nyo yun, and kung may katanungan kayo or may suggestion kayo, PM nyo lang po ako sa Facebook. Anytime. Ayun. Thank you po sa panonood, and God bless you all. Thank you.